Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Isa po magandang morning muli Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila sa buong bansa sa buong mundo ngayong pong araw na ito na Miyerkules. Ngayon po Baklaran Day, ngayon po ay Agosto 7, 2024. Silipin na po natin ang mga nanggigising at mga umaarangkadang ulo ng mga balita. Arangkada Balita. Tapias presyo sa bigas, asahan na ngayong buwan, pero presyo ng itlog, manok at baboy, posible na namang sumiri. Arangkada Balita. Matapos naman ang malawakang pagbaha sa NCR o dito sa Metro Manila, 50-year Drainage Master Plan, pinag-aaralan na raw ng MMDA. Arangkada Balita. Mga Pilipinong pro-Marcos, nadagdagan pa sa ikalawang bahagi ng taon. Mga pro-Duterte, nabawasan naman. Arangkada Balita. Balita naman sa ibayong dagat, mahigit 100 katao patay sa heat stroke dyan sa Tokyo, Japan. Arangkada Balita. Sa sports, kapapasok pa lamang po, congratulations, Uy. Pinay boxer Ira Villegas, wagi ng bronze medal sa 2024 Paris Olympics. Arangkada Balita. Balita naman sa mundo ng showbiz, nako, 2 independent contractors ng GMA na sangkot sa sexual harassment. Aba, hindi raw sisipot sa Senate hearing. Arangkada Balita. At ang namayanan sa viral news, kung makakaabot ito, nursing student vlogger, tila a day in my life vlog gone wrong. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Sa oras na 7 sandali makalipas po ang alas 5 na ng morning, kayo po ay nakatutok dito pa rin sa Empila May Todong Lakas, DWIZ 882 at Aliw Channel 23 ngayon pong araw na ito ng Miyerkules, Agosto 7, taong 2024. Kami po ang inyong mga magiging tagapaghatid balita. Magandang umaga po ng Miyerkules. Ako po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino. Arangkada Balita. Sa detalye ng mga umaarangkadang balita sa latest ng Filipino Mirror, asahan na at umaasa ang maraming Pinoy. Bilang na po tayo, asahan na ang pagbaba ng presyo ng bigas ngayong buwan ng Agosto. Ito ayon sa Philippine Statistics Authority ay kasunod ng Executive Order number 62 na nagpababa sa taripa sa imported na bigas sa 15 mula sa 35% na inaasang magpapababa rin sa retail price ng kada kilo ng bigas sa 6 hanggang 7 pesos o mabawasan daw ng 6 hanggang 7 pesos. Gayunman, sinabi ni PSA Chief Claire Dennis Mapa na ang average price ng kada kilo ng regular milled rice noong Hulyo ay nasa 50 pesos 9 centavos kumpara sa 51 pesos 10 centavos o bumaba po ng 3% ang kada kilo noong Hunyo. Habang ang presyo ng well-milled rice ay bagyaring bumaba sa 55 pesos 85 centavos kada kilo kumpara sa 55 pesos at 96 centavos o bumaba po ng 2%. Arangkada Balita. Sa
Samantala, ibinabala naman ng isang mambabatas na magpapataas ang presyo ng itlog, manok at baboy ang pagsipa ng presyo ng mais. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, kailangang bantayan ang presyo ng mais sa kabila ng paghupa ng presyo ng bigas sa bansa. Bagamat bumaba naman daw ang presyo ng mais sa ibang bansa, paliwanag ni Congressman Salceda na huwag nang asahan ang imported na mais dahil nababawasan ang nutritive quality nito habang ibinabiyahe. Ganun pala yun. Una nang inihayag nitong si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na patuloy nilang tinututukan ang presyo ng mais noon pang buwan ng Abril. Dahil dito nakikipag-ugnay na ang mga batas sa Department of Agriculture kaugnay ng kanyang sinusulong na Livestock, Poultry, Dairy at Corn Development Act. Arangkada Balita! Mula sa mais, nananatili namang sapat ang supply ng baboy sa gitna ng mga bagong outbreak ng African Swine Fever o ASF sa 4 na lugar sa Batangas. Ito ang tiniyak ni Agriculture Spokesman at Assistant Secretary Arnel de Mesa sa kabila ng pagsisikap na ikinasa ng kagawaran upang mapigilan ang outbreak at maiwasan ang pagkalat ng sakit sa iba pang mga lugar. Ayon kay ASEC de Mesa, malaking tulong ang paglilipat ng mga baboy sa ibang kulungan upang maiwasan ang pagkalat ng ASF. Tiniyak naman ng kalihim na hindi makaapekto ang outbreak sa Batangas sa supply ng baboy sa Metro Manila. Arangkada Balita! Samantala, sa iba pang balita, target naman ng MMDA, Metropolitan Manila Development Authority, na simulan ngayong taon ang pag-aaral pa lamang pag-aaral sa 50-year Drainage Master Plan sa Metro Manila upang maiwasan ang malawakang pagbaha matapos ang pananalasa ng Bagyong Karina at Habagat. Sa pagdinig naman po ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, iginiit ni MMDA General Manager Undersecretary Procopio Lipana na laman ng master plan ang mas pinahusay ng mga proyekto at pinalawig na drainage network. Umaasa naman si Committee Chairman Senator Robin Padilla na may magagawa ng MMDA ngayon dahil napakatagal pa niya ng 50 taon para makita ang resulta ng plano. Napatid na ilan din sa inihaing proyekto ng ahensya ang pagtatayo ng mga bagong pumping stations, karagdagang floodgate at relocation sa mga informal settlers na naninirahan sa tabing ilog at iba pang daluyan ng tubig. Arangkada Balita! Tanungin nila si Architect John Palafox single dyan. Ayaw nyo naman kasing sundin sa Dapat architect. pakinggan marahil, kumbaga mag-insert man lang ng ilang mga detalye para sa ikagaganda ng proyekto o ng plano. And speaking of plano, kinalampag naman ng isang senador, ang gobyernong kalkalin, ang lumang plano ng administrasyon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. para sa flood control. Iginit ni Senator Amy Marcos na ang mga plano, ito na nga, ang mga plano ni Architect Felino Jun Palafox sa ilalim ng administrasyon ng kanyang ama ang nagsalba sa Marikina sa malalang pagbaha nitong Super Typhoon Karina at Habagat. Ito ayon kay Senador Marcos, ang planong sinunod ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro kaya't mabilis na naayos ang floodways sa lungsod. Dapat anyang bungkalin na lang ng DPWH ang mga lumang plano ni Palafox at i-update para sa matinong flood control projects. Naniniwala ang presidential sister na political will na ang kailangan upang masolusyonan ang matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang mga lalawigan. Arangkada Balita! Hindi
naman ni UP Resilience Institute and NOAA Center Executive Director Alfredo Maharlagmay na may limitasyon ang flood control. Ayon sa nasabing expert, epektibo lamang ito sa mga kakaunti at katamtamang pag-ulan, subalit hindi kakayanin ng mga dike sa Marikina at San Juan River ang malalakas na ulan at pagdami ng tubig tulad ng nangyari o dulot ng Bagyong Ondoy, Karina at Habagat. Kailangan pa anyang may gawin upang maiwasan ang pagbaha tulad ng tatanim. Inirekomenda rin ng expert na pag-aralan ang mga ilog, estero at creek bilang pagsusuri sa flood control system. Arangkada Balita! Tatanim ng puno at mga iba pang halaman na maari pong makapigil sa pagbaha. Yan. Dapat ay tutukan din po yan. Ha? At sa oras na 15 sandali, makalipas po ang alas 5 na ng morning. Sa pagkakataon ito, dako tayo sa ilang mga pag-uulat buhat sa labas ng impilan. NPA aktibo na naman umano sa pagre-recruit. Alamin po natin ang kabuuan ng detalye mula kay Patrol 19 Shelly Ortega Bueno. Aktibo na naman ngayon ang New People's Army sa pag-recruit sa mga kabataan. Ito ang paniniwala ni Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs Chairman Senator Ronald Bato de la Rosa. Sinabi ni de la Rosa na ngayong nagbago ang administrasyon, lumakalakas na naman ang loob ng mga recruiters, lalo na sa hanay ng mga student organization sa mga paaralan. Napansin kasi ni De La Rosa na noong kasagsagan ng pag-imbisiga ng dating Duterte administration, medyo humina ang NPA sa pagre-recruit sa mga estudyante, pero ngayon sa ilalim ng Marcos administration ay bumabalik daw ulit sa aktibong panghihikayat sa hanay ng mga kabataan. Tinawag pa ni De La Rosa na ipokrito ang mga makakaliwang party list at maging ilang NPA commanders dahil mismo sila ay ayaw nilang maging NPA ang kanilang anak, pero nire-recruit naman ang anak ng mga mahihirap para lumaban sa pamahalaan. Karaniwan na niyang anak na mga leaders ng mga leftist group ay nag-aaral sa private universities o kaya ay sa abroad, dahil sa totoo lang anya ay walang magulang ang gugustuhin o papangarapin na maging armadong rebelde ang kanilang mga anak. Meron bang parents na gusto maging NPA ang anak niya? Eh, yung NPA nga mismo, ayaw ngang gawing NPA yung anak niya. Di ba? Oh, yung mga kaliwa dyan, yung mga nasa party list, ang anak nila nandun sa abroad nag-aaral. Di ba? Pero yung mga estudyante na mga mahihirap, nire-recruit nila para lumaban sa gobyerno. Pero mga anak nila, nasa Lasal, nasa abroad, pinagpaaral. Napaka-ipokrito ng mga tao ito. Ha? Walang parents na gustong maging armadong rebelde ang anak niya. Never in my wildest imagination. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang mga balita, sa oras na alas 5:17 ng umaga, anti-colorum campaign mas palalawakin daw ng pamahalaan. Alamin po natin ang kabuuang report. Ihatid ni Patrol 13, Gilbert Perez. Palalawakin ng pamahalaan ang kampanya laban sa mga kolorum na sasakyan. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing, sinabi ni DOTR Executive Assistant to the Secretary Jonathan Gesmundo na nag-iikot na raw sa iba't ibang bahagi ng bansa ang Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAICT para paigtingin ang kampanyang ito. Anya, sinimulan na rin ang pagbuo ng mga grupo teams na tututok naman sa mga major cities kabilang ang Cebu at Davao kung saan susuyurin nila at alamin kung saan pumipwesto ang mga kolorum. Ipinagmalaki naman ni Gesmundo na natutuwa na raw ngayon ng mga rehistrado o legal na samahan ng mga public transportation bunsod ng anti-colorum campaign. Isiniwalat niya ng ilang transport groups na nawawala sa kanila ang 30% ng kanilang kita dahil sa mga colorum. Babala ni Gesmundo na pahirapan daw nila ang mga organisado
o sindikato ng mga kolorom. Samantala umaasa ang opisyal na mararamdaman na ang epekto ng mas pinalalakas na anti-kolorom campaign sa mga susunod na linggo o buwan. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totong Lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantalang e-patrol serbisyo ng LTO dadalhin na sa mga barangay. Patrol 45 Roles Perez naman sa detalye. Planong palawigin pa ng Land Transportation Office bilang pagtugon sa direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos na dalhin ang serbisyo sa taong bayan. Sangayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang pagsasapinal ng deployment ng mga e-patrol services sa mga barangay ay gagawin nila sa lalong madaling panahon, at ito ay bahagi ng inisyatibo ng LTO na ibigay ang serbisyo ng e-patrol services sa lahat ng tao sa pinakamalayong lugar ng mga probinsya, at ito ay gagawin ng LTO sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa pinakadulong barangay ng mga probinsya. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Imperial May Todo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Arangkada Balita! 20 minuto makalipas ang ikalima ng umaga. Nakuha naman natin ang report mula sa ating Metro Patrols. Metro Patrol Report! Ay, isang kapitan daw ng barangay dyan sa Angat, Bulacan, patay sa pamamaril. Alamin natin iba pang detalye sa ulat na ito ni Kuya Louie Angeles. Kuya Louie, good morning! Yes, good morning. Patay sa pamamaril ng riding tandem ang isang barangay captain sa bayan ng Angat, Bulacan. Sa ulat na karating kay Colonel Relly Arnedo, Provincial Director ng Bulacan PNP, kinilala ang biktima na si Wenceslao Bernardo, barangay kapitan ng barangay Marungko sa naturang bayan. Ayon sa inisyal na ulat, nagsasagawa ng clean-up drive ang biktima kasama ang kanyang mga kabarangay dakong alas 6:30 ng umaga nitong nakaraang August 3 sa Sitio Tugatog ng naturang barangay. Sa nasabing bayan, nang dumating ang dalawang hindi kilalang mga suspect na sakay ng kulay itim na Yamaha Aerox na motorsiklo ay walang plaka at agad na binaril ng backrider ang biktima ng 2 beses sa likod ng kanyang ulo. Matapos ang insidente ng pamamaril, agad naman tumakas ang mga suspect patungo sa direksyon ng bayan ng Bustos, Bulacan. Sinugod naman ng mga kasama niya ang naturang kapitan sa isang hospital na diniklara naman itong death on arrival ng attending physician. Agad naman nagsasagawa pa rin ng dragnet operation at follow-up operation ang mga lokal na pulisya ng Angat sa posibleng pagkakadakip sa mga pagkakakilanlan sa mga suspect, habang hiniling ng Bulacan Forensic Unit na iproseso ang pinangyarihan ng naturang krimen. Alright, sa Bulacan, Metro Patrol, Louie Ales para sa Imperial May Todo Lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Talaga naman tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Ating rebelde at 4 na supporter nito nagbalik loob na sa gobyerno mula Ilocandia, Manong Ronald Idol Cabset Domingo. Sa tulong ng pinagsanib na persa, ng mga himpilan ng Cagayan PPNP ay mapagumpay na naipatupad ang pagsuko ng isang dating rebelde at 4 na individual na konektado sa Communist Terrorist Group at anak pawis sa iba't ibang lugar sa Cagayan. Sa patuloy na kampanya ng mga otoridad laban sa inurosensya ay nasa 5 na mga kababayan ang kusang sumuko at nagbalik loob sa gobyerno sa kanilang operasyon. Una rito ay ang dating miyembro ng komunista
na si Aka Peping, 49 years old, magsasaka residente sa bayan ng Baggao, Cagayan. Sumapi si Aka Peping sa New People's Army taong 1989 at nabigyan ng M16 rifle na may mga bala at na-deploy sa kagubatan ng Ambulong, Alcala, Santo Niño, Gonzaga, Baggao at Cataran, Cagayan. Kalaunan ay nagdesisyong magbalik loob sa pamalaan at isinuko nito ang kanyang 38 caliber sa autoridad. Samantala, 4 sa kanila ay miyembro ng Anak Pawis na layuning suportahan ang mga aktibidad ng mga rebelde. Sila ay si Aka Lulong, 40 years old, magsasaka at residente rin sa bayan ng Piat, Cagayan, na kasabay ng kanyang voluntaryong pag-aklas ay isinuko rin niya ang kanyang M203 na bala mula naman sa ibang bayan ng Cagayan ay ipagsupurin sa kapulisan si Aka Uno, 28 years old, isang construction worker at residente naman sa bayan ng Alcala, Cagayan. Si Aka Lino, 50 years old, isang magsasaka residente ng Claveria at si Aka Emi, 47 years old, isang magsasaka mula naman sa bayan ng Baggao, Cagayan. Ang mga 4 na nabanggit ay sumuporta sa mga adhikain ng makasayang grupo sa pamagitan ng pagkikilahok sa mga kasarali at pagpupulong upang maiparating ang kanilang hinain laban sa gobyerno. Ang mga kusang pagsukong ng mga ito ay nagpapatunay ng tagumpay ng mga hakbang ng gobyerno laban sa insurgensya at epektibong mga programa sa ilalim ng EO number 70 National Task Force to End the Local Communist Armed Conflict. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Magbabalik po ang ilang pa sa mga malalakit mainit na mga balita. Dito pa rin yan sa Arangkada Balita. Makalibas lamang po yan ng ilang paalala at ang oras. Time check, 5:26 na ng umaga. Arangkada Balita! Time for na sa ikalawang bahagi na po, ikalawang sigwanda na po ng Arangkada Balita sa oras na alas 5:32 na po ng morning. Tanggap tayo ng pag-uulat mula sa probinsya. Ronda Probinsya! Isa pang bayan sa Batangas, isinailalim na rin sa state of calamity dahil sa African swine fever outbreak. Ang pag-ulat mula Calabarzon, Arman Cambe. Arman? Alright, babalikan natin si Arman Cambe kaugnay po sa balitang yan at sinusubukan din po nating makuha po ang panig naman po ng ProPork o yung Federation of Pork Producers Federation of the Philippines. Maya-maya lamang po pero subukan po nating makuha po muli si Arman Cambe. Arman Cambe! Okay, Kuya Drew, good morning sa iyo. Dineklara kahapon ng Lobo, Batangas, LGU under state of calamity ang kanilang bayan dahil sa paglaganap ng African swine fever. Ayon kay Lobo Mayor Lota Manalo, 17 sa 26 na barangay ang nakapagtala ng nasabing sakit na umapekto sa mahigit 500 piggery farm. Sinabi naman ni Dr. Jing Andaya, Municipal Agriculture Officer, na kinakailangan ilibing ang mga baboy na positibo sa ASF. Sa ngayon, ayon pa rin sa Lobo LGU, mahigit ng 100 milyong piso ang lugi sa mga piggery owner at halos 8,000 baboy ang pinatay dahil sa sakit. Isang piggery owner ang nagsabi sa DWIC kahapon na halos 21 baboy ang namamatay sa kanyang babuyan araw-araw. Nanawagan naman ng tulong sa national government ang Lobo LGU kung paano matutulungan ang mga magbababoy. Sa ngayon, Kuya Drew, 6 na bayan sa Batangas ang apektado ng African swine fever. Arman Cambe mula Calabarzon, nagulat para sa impila may todo lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! So, 6 na bayan na po ang apektado ng ASF outbreak dyan po sa Batangas. At hindi natin malaman kung saan tayo lulugar. Sa isda, may problema tayo. Yung oil spill dyan sa Manila Bay. Meron pa tayong problema sa manok. Yung bird flu. Yan. Diba? Pati yung sa bigas, though may sinasabi ang Department of Agriculture, bababa raw. 6 to 7 pesos. 6 to 7 pesos. Kailan kaya yun? This month. Ang tanong natin, sana all, di ba? Sana all bumaba, no? Yung baboy, yung isda, manok, at kung ano-ano pang mga
pagkain. Dito ho muna tayo sa baboy. Speaking of ASF, binabanggit po ni Arman Cambe, yung pong outbreak ng ASF dyan sa Batangas. 6 na bayan na po. Nasa kabilang linya po natin ang kinatawan mula po sa AGA Party List at siya rin pong chairman ng Pork Producers Federation of the Philippines o ProPork, si Congressman Nick Briones. Kong Nick, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ LU23. Kong? Ay, magandang umaga, Drew at Judith. Magandang umaga sa lahat ng inyong mga taga-subaybay. Good Opo. morning, Kong. Hindi pa rin tayo natatapos dito. Ano ba sa naman, problema Kong? nito. Mula sa isda, manok, bigas, baboy, ano nang kakainin namin nila Ate Juday kapag ganito? Sunod-sunod na. Sunod-sunod, Kong Nick, may oil spill tapos may outbreak pa dyan sa Batangas. Paano na ho ang supply ng baboy sa kabila ho ng outbreak? Ano na po ang estado ng mga hog racers, mga racers po natin, Kong Nick? Drew, Judith, masyado nang talagang na-discourage or nawawala ng pag-asa ang ating mga magbababoy dahil hindi pa nga mawala-wala yung African Swine Fever. Yes po. 2019, mag-umpisa, anong taon na ngayon? 5 years. 5 years na tayo talagang pinahihirapan itong sakit na African Swine Fever. At dito nga sa aming lalawigan, sa Batangas, ay marami na namang bayan ang sinasalanta ng ASF. At katunayan, yung Lubo ay talagang nag-declare na state of calamity. At kasama riyan yung iba't ibang bayan na hinihingan din na magkaroon ng deklarasyon ng state of emergency sapagkat nakipag-ugnayan sa akin si Assistant Secretary Dr. Dante Palabrica, siyang in charge sa rollout ng bakuna from DA. At yun nga ang ating ikinoordinate sa 6 na bayan. Kahapon ay lahat ay magdi-declare sila ng state of emergency or state of calamity dahil sa ASF at mabilis na bibigyan ng bakuna. Yung sinasabi ni Secretary Kiko Laurel na libreng bakuna, initially may 150,000 na doses at ang susunod ay aabot sa 600,000 doses. Opo. So, yan, napaka-importante niyan na talagang kaagad ay mabigyan. At nagpapasalamat kami sa DA at nakipag-ugnayan sa atin kung paano kaagad mapipigilan yung pagkaubos ng baboy dito sa lalawigan ng Batangas. Opo, hindi ho ba yan makaapekto sa supply dito sa Metro Manila at syempre yung sa presyo, Kong Nikki? Sa ngayon, pag ganyang may mga tinatamaan, ang tendency niyan ay bumagsak ang presyo. Kasi dahil alam ng mga traders mamimili na nagmamadali ka sa pagbibenta, natatakot ka na tamaan ang iyong mga alagang baboy. So kung kahit wala sa panahon, wala pa sa tamang timbang, talagang ibinebenta mo kaysa naman sa maubos yung iyong puhunan. Kaya ang resulta niyan ay babagsak ang presyo at katunayan bumaba na ang presyo dito sa lalawigan ng Batangas. At kung mapapansin mo, ang presyo ng baboy sa palengke ay malaki na rin ang ibinaba. Opo. Pero ang epekto niyan, pag natapos at naubos na itong ating mga alagang baboy dito sa aming lalawigan, ay sigurado bigla namang mag-i-spike ang Sisirit na naman. presyo. Oo, Babawi sisirit yan dahil mga yan. na wala na yung mga baboy na dapat may kanya-kanyang panahon. Ngayon, sabay-sabay na ibinebenta yung maging yan man ay partner o inahin. Kong Nick, good morning po. Si Judith Estrada Larino po ito muli. Oo, dahil dyan sa Batangas, ano na po ang mga ginawa niyong aksyon o mga hakbangin po, no, mga paraan para hindi na ito kumalat
Para kumbaga as ma-contain. it is, makontain na dun sa lalawigan na lang, hindi na tumawid pa sa karatig na Dun sa lalawigan, 6 di na ba? lugar. 6 na bayan. Oo. 6 na bayan na yan, di ba? Lobo, Calatagan, Lian, Talisay, Rosario at sa Lipa City, Kong Nikki. Oo, Kong Nick. Yan. Ang kailangan talaga ay yan lang ang yan lang yung pamamaraan na mabuti nga at na ngayon ay meron ng ina-approve na bakuna. Ang FDA, ang BAI at talagang umaksyon naman agad ang ating Department of Agriculture. At para maging mabilis ay tayo ang tinawagan dahil dito naman sa lalawigan ng Batangas ay halos kilala at kaibigan natin ang mga mayor. So kahapon natawagan ng lahat yung Calatagan, Lian, Rosario, Lipa, Batangas City, Lubo. Lubo, oo. So yan yung mga bayan na kung hindi ako nagkakamali ay nakapag-declare kahapon o kung hindi man ay ngayong araw na ito at kaagad ay magsasubmit yung ilang bakuna ang kailangan nila para maprotektahan yung mga piglets to patiners Opo. ng mga alaga nilang baboy dito sa 6 na bayang ito. Opo. Sana wag nang kasi Hawa pa sa iba. makahawa sa iba kasi Oo. tama ho ba kung Nikki ito ay panibagong outbreak, panibagong serye ito ng outbreak diyan sa Batangas? Tama ka, Drew. Akala pa naman mukhang, natin tapos na. Mukhang ito'y nangyayari pag ganitong tagulan. Kung mapapansin namin ng mga nagdaang tag-init, hindi naman ganito ka grabe. Opo. So, mabuti na nga lang at meron na tayong bakuna na tingin ko siya lang ang makakapagpatigil nito kasi Opo. ang mga lalo-lalo na sa backyard racers, Opo. alam naman natin na ito'y kulang sa biosecurity. Pag sinabing Yes. backyard sa likuran, napapasok ng mga alagang aso, ibig sabihin Kakahawa-hawa open, sila. walang bakod. So, yun yung vulnerable sa ASF. Yeah. Kaya sa totoo lang, sa ngayon, yung bakunang gagamitin ay libre, hindi na makakapagdagdag ng puhunan para Okay. sa alagang baboy. Opo. Kong Nikki, linawin natin sorry to interrupt itong mga bakuna, limitado lang ang ibibigay ng DA doon sa mga apektado lang ito ng ASF outbreak o pwede rin yung ibang mga hog raisers kahit wala pa hindi pa sila hindi sila Kumbaga, apektado ng precautionary outbreak. measure. For precautionary measure. At tama ka dyan. Pag ang iyong pinagbasihan ay yung 150,000, ang naaabot ng 600,000 doses, ay talagang kulang na kulang. Napakaliit niyan. 600,000 baboy lang ang mababakunahan. Pag iyong tiningnan at gusto mong proteksyonan ang lahat ng alagang baboy sa ating bansa, meron tayong mahigit na 9 milyong populasyon ng baboy. Kung ang backyard racers ang uunahin natin, kaagad merong mga 5.4 million na baboy or doses ang kailangan na nagkakahalaga na hindi bababas 3 bilyon. Wow. Kung lahat naman ng baboy sa buong bansa kasama ang commercial, ay aabot ng mahigit 5 billion or 5.4 billion ang kailangang pondo. Okay. Pero alam mo, Drew, Judith, Opo. sa magiging epekto, kung hindi natin kaagad bababakunahan ang natitira nating mga alagang baboy at kung mawawalan lalo ng gana ang ating mga mag-aalaga nito, ay sigurado mas magiging malaki ang epekto sa ating bansa. Unang-una, yung trabaho, hanap buhay na nasa sektor ng pagbababuyan, siyempre babagsak na naman yan. Yung presyo, yung supply ng baboy,
magkukulang na naman ng malaki, hindi naman niya kayang takpan ng imported kasi ang gusto ng ating mamamayan ay yung sariwang karne kasi mas masarap, malinamnam kung sariwa at kaagad yung lulutuin kumpara doon sa mga naka-frozen na siguro hindi lang 2 buwan na frozen, hindi masarap iluto. Kaya sigurado ang tatamaan nito hindi lang magbababoy, kundi yung ating mga consumer Siyempre. na sigurado na makakaranas ka naman Lahat ng napakamahal na apektado. presyo ng karning baboy. Kung Nick, balik lang ako dun sa bakuna, no? Sabi nyo, limitado. Paano ba natin mapapabilis na madagdagan sana yung supply? Ang target para daw naman, hanggang katapusan daw ng taon. Naku. Katapusan pa daw ng taon. Paano kaya? paano yun, Kung Nick? Kumbaga sana asap na, no? As soon as possible. Tama, asap at saka Opo. dapat magdeklara ng state of emergency, hindi yung mga bayan-bayan. Dahil laganap naman ito, marami pa rin ang pink zone at saka red zone sa buong Pilipinas, Opo. ay dapat mag-declare ng state of emergency or calamity ang bansang Pilipinas para yung pondo ng state ng para sa calamity or emergency ay makapaglabas ang ating bansa ng mga ganon, mga 5.4 billion. At ilibre talaga ang bakuna para lahat kaagad mabakunahan at maproteksyonan. Maging alaga man yan ng backyard racers at saka commercial racer. Yes. Sapagkat ang ating poproteksyonan dito, sinabi ko nga kanina, hindi lang naman yung magbababoy, hindi yung industriya, hindi yung trabaho at hanap buhay, kundi yung ating mga mamimili na matagal na nagsasuffer sa kamahalan ng karning baboy. Ayun nga. Alright. Naku Sana po. mas Sana mabilis ma-resolve ng mas maaga, mas mabilis. At syempre, kung Nikki, magbe-bare months na naman. Oo, Kapag ganito, magbe-bare months na naman, di ba? Dami na naman Dami na lulutuin yan. Ang demand sa karne, pataas ng pataas. Kapag papalapit ng papalapit, syempre, ang Pasko, ang holiday. Ayan, tama. Magiging mas marami pangangailangan na Yan na. baboy. So, makakadagdag yan ng lakas ng demand. Magkukulang ang supply. Ito, mga 2 buwan, talagang magkukulang ang supply ng sariwang baboy. So, at ako naman naniniwala, alam na ng ating presidente, Secretary Kiko Laurel, ang mga dapat gawin. Talagang dapat i-roll out ang libreng bakuna sa lahat na nangangailangan ng bakuna at lagyan kaagad ito ng pondo. Yan ang ating pinapakiusap. At alam mo, tama ka may oil spill, may kung ano-anong dumadaang kalamidad, Opo. ESF, bird flu. Ang bird flu, kailangan ma-aproban na rin yung mga bakuna. Dahil pag yan tinamaan pa rin itlog, manok, itik, ay lalong magkakadami ang ating problema. Ay ang bird flu vaccine naman ay marami ng bansa ang may approve niyan. Ay kaya ginagamit. So, yan ang isang dapat madaliin ng ating bansa. Alright. At magkakaroon ng problemang malaki pag sumabay ang manok at itlog. Ay, wag naman sana. Naku. Wag naman Alam mo, sana. Drew, Judith, napakarami ng nagiging parusa at kalamidad na inaabot ng ating mga nasa agriculture sector. At ang kasama na riyan yung sobra-sobrang importasyon, Yan pa. kasama na riyan yung Smuggling. smuggling, hoarding, profiteering, cartel, ay hanggat hindi nawawala yan. Opo. Kami sa mga sektor ng agrikultura Sa makatwid kong Nikki, nawawala ng pag-asa. hanggat hindi nawawala yan, maghihigpit pa rin tayo ng sinturon. Maghihigpit pa rin ng budget yung mga Juan de la Cruz. Tama ka. Alright. Sana yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ay mapirma na ng presidente. Ay, hindi pa pala napipirmahan yan. Hindi pa. Kala ko Parang napirmahan na. na-hijack yan
Nako. Hindi ko malaman kung bakit, and then binalik sa bycam, ay nakikita ko yung pangil ng batas naputol. Oho. Ibig Opo. sabihin, tinanggal yung pangil para matakot yung smuggler, hoarder, profiteer, cartel. Ay nakalulungkot. Sana'y malaman kaagad ng ating mahal na Alright. presidente Okay. na maayos itong anti-agricultural economic sabotage. Alright. Sige po, Kong Nikki. Marami pong salamat sa inyo pong oras. From time to time, hihingi po kami ng update po sa inyo. Huwag naman sana kumalat pa ito pang outbreak na ito. Panibagong outbreak ng ASF. Marami pong salamat, Kong Nikki, sa inyo pong oras. Magandang umaga po. Maraming salamat, Drew at Judith. Salamat Mabuhay kayo. Mabuhayin yung programa. Salamat Thank you. po. Ingat po kayo. Ay, nako. Grabe namang... Hindi mo alam kung saan ka anong hihinga. kakainin mo na... Kaliwa, kanan. Baboy, manok, Buntong hininga, isda. Well, yan po si AGA Party List Representative at Pork Producers Federation of the Philippines Chairman Nicanor, Kong Nikki Briones ang inyo pong natungayan at napakinggan. Magbabalik po muli ang Arangkada Balita makalipas lamang po ilang mga paalala. Oras! Oy! 9 na minuto na lang bago sumapit ang ganap na alas 6. Arangkada Balita. Alright, sa pagpapatuloy pa rin ang ilang pa mga balita, tumaas ang bilang ng mga Pilipinong kinikilala ang kanilang sarili bilang pro-Marcos sa ikalawang bahagi ng taon habang nabawasan naman ang mga taga-suporta ng mga Duterte. Batay sa pinakuling resulta ng tugon ng masa survey, umalo sa 36% ang pro-Marcos Pilipinos nitong Hunyo kumpara sa 31% noong Marso, habang mula sa 20% noong Marso ay lumagpak naman sa 16% itong Hunyo ang pro-Duterte Filipinos. Naitala ang pinakamataas na pro-Marcos rating sa NCR habang pinakamababa naman sa Mindanao. At taliwan sa Marcos rating, pinakamataas naman ang pro-Duterte sa Davao at pinakamababa naman sa Luzon. Arangkada Balita. Sa ibang balita, muling nagpaabot ng suporta ang Enchanted Kingdom para sa pagbibigay ng maayos at masayang kapaligiran sa mga paaralan. Sa idinaos na ika-11 Brigada Eskwela, sinuportahan ng EK ang dalawang silid-aralan sa Southville Elementary School, Santa Rosa bilang pagtupad sa advocacy ng theme park na isulong ang isang masaya, kakaiba at malinis na kapaligiran sa mga paaralan. Sa naganap na ang naganap na turnover ceremony ng EK mula sa nabanggit na paaralan ay dinaluhan ni Santa Rosa City Vice Mayor Arnold Arcillas, gayon din nina Southville Elementary School Head Teacher 2 Maria Marlene Furio, DepEd Santa Rosa Senior Education Program Specialist Jason Sagaysay at iba pang guro. Mismo ang mga tauhan ng EK o Enchanted Kingdom ang nag-ayos, nag-upgrade at nagpinta sa mga na-turnover na silid-aralan sa Laguna. Dahil dito, target ni Enchanted Kingdom Chairman at CEO Mario Mamon na palawakin pa ang pagsuporta at magbigay ng kasiyahan sa mga mag-aaral. Arangkada Balita. Alright, eto, teka lang, ihabol lamang ho natin sa esports. Naging matagumpay po ang unang sabak ni Pinay boxer Ira Villegas. Congratulations po sa 2024 Paris Olympics. Siya po ay sumabak matapos po niya masungkit ang bronze medal diyan po sa Olympics matapos ng ang laban kay Turkish boxer Buse Naz Kakiruglu sa semifinals ng women's 50 kg boxing event. Matatandang umuusad ang Pinay sa semis matapos ng pataubin ng pambato ng France na si Wasila Al-Qadiri. Arangkada Balita. Alright mga katodos, tayo po ay wala ng oras. Sumasapit na po tayo sa ating po pansamatalang pagpapaalam ngayong araw po na ito ng Wednesday, ngayon pong August 7, 2024 sa ngalan po ng buong tropa ng DWIC at Aleo Channel 23. Kami po ang inyong mga naging tagapagatid balita.
Magandang umaga po muli. Ako po muli ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At Drew Nasino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na po ang Usapang Tol kasama sina Senator Francis Tol Tolentino at Cecil Villarosa. At syempre, pagkatapos po niyan, panibang bugso ng balitaan natid naman ni John Ibanez sa Pasada Balita. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita. Live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m.